Hindi bababa sa 2 Chinese oil tanker ang hinarang at pinabalik mula sa Strait of Hormuz simula nang mag-umpisa ang blockade ng Amerika, ayon ito sa Maritime Traffic, isang maritime analytics provider. Ang 2 barkong ito ay mga Chinese tanker na nagpanggap sa pamamagitan ng paggamit ng mga peking bandila, kung saan ang isa ay gumamit ng bandila ng Malawi at ang isa naman ay Botswana, parehong mga landlocked na bansa ito sa Africa na walang sariling dagat. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems. Okay? Nangyayari ito dahil tanging ang mga barko lang ng mga bansang tumatanggap ng langis mula sa Iran ang hinaharang ng US Navy. Ang China ang pinakamalaking mamimili rito na kumukuha ng mahigit 80% ng Iranian oil. Ang Strait of Hormuz din ang dinadaanan ng halos 40 hanggang 50% ng langis ng China, na ngayon ay sarado na para sa kanila. Dahil dito, ang China ang talagang makakaranas ng matinding hirap, kasabay nito ang babala ni President Trump na posibleng tamaan ang China ng dambuhalang 50% taripa kung mahuhuli silang nagpapadala ng mga armas sa Iran. Nagpadala na ang China ng teknolohiya para sa weapon systems ng Iran, ngunit ang katotohanang hindi ito naging epektibo ay nagbibigay ng masamang imahe sa CCP. Ibinigay ng China ang kanilang pinaka-advanced na air defense capability sa Iran, ngunit lahat ng ito ay nawasak. Wala silang naipabagsak kahit isang eroplano ng Amerika o Israel. Kaya naman, problema ngayon ng China na ang kanilang military technology ay hindi na itinuturing na kapantay ng sa Estados Unidos. Magkakaroon ito ng malaking implikasyon sa pakikitungo ng ibang mga bansa sa kanila. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng mas matinding pressure sa Chinese Communist Party, sa aspeto man ng ekonomiya o militar. Ang lahat ng ito ay tila nagbibigay kay President Trump ng mas malakas na posisyon sa nakatakdang face-to-face talks nila ni Xi Jinping sa China sa susunod na buwan. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战，各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。